Palakpak na tagumpay! Itaas ang mga kamay na yan at ipalakpak. Magpasalamat tayo kay Yahweh El Shaddai sapagkat tapos na naman po ang ating isang linggo nagdaan, di po ba? Bago po tayo magpatuloy, ay nanyayahan ko po ang baguhan sa araw na ito. Meron po ba tayong bago? Mga sister, paki-assist po. Okay. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Darating. Okay, magsitayo na po tayo at ating pong i-welcome ang ating baguhan. Halina sa pamilya, kami nagaganap na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magpaalam sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay magahal. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagaganap na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Yes, purihin po natin si Yahweh El Shaddai sapagkat meron po tayong bago sa araw na ito. Amen po ba? Yes, we are very happy to welcome you, my dear sister in the family of El Shaddai. Narito ako sa iyo para explain ko sa inyo ang ibig sabihin ng El Shaddai at kung bakit kami naririto sa araw na ito. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebreo, ibig sabihin ng El ay God at ang Shaddai ay Almighty. Ang iba pang kahulugan ng El Shaddai is the God who is more than enough or the all-sufficient one. El Shaddai is also one of the seven name of God in the Bible. Narito po ang aming mga munting alaala, mga bookmarks. Ayan po, diyan po nakasulat ang aming schedule. Monday to Friday po, dito po tayo sa St. Joseph. After the start po ng Holy Mass is 12 o'clock hanggang 1 o'clock. Then the follow po 1 o'clock hanggang 3 o'clock po tayo rito. Saturday and Sunday naman po ay doon po tayo sa Sacred Hearts, sa Saikung po yun. Huwag kang mag-alala, marami pong mag-guide sa iyo. Sasamahan ka ng Holy Spirit kung ikaw ay mapaparoon doon. At public holiday din po, depende po yan kung i-announce kung saan po tayo, sister. At ito naman pong panyo ay hindi lamang basta panyo yan, sister ha. Ay iyan po ang salita ng Panginoon. Ayan po ay dinadasal namin na buong prayer partners, 6 a.m., 12 p.m. at 6 p.m. Ang salita ng Panginoon ay nagiging totoo kung tayo ay tunay na nanalig at nananampalataya sa Kanya. Lahat ng isuko mo lang sa Kanya at maliwala ka sa Kanyang mga salita ay kikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Amen po ba? Sister, nais ko pong malaman ang iyong pangalan at taga saan kayo sa atin. Ako po si Violeta Benigno, taga Claveria, Cagayan po. Claveria, Cagayan. Palakpakan po natin ang ating bagong kapatid sa family of El Shaddai. Sana, sister, hindi to ang una at huli nating pagkikita, bagkus ito ang simula. Thank you. Pwede ka na umupo. Okay? Tayo ay magpapatuloy na. Sino rito ang pinagpala? Sino rito handang ipatotoo ang kabutihan ng ating Panginoon? Pinagaling? Meron po ba?
simula na makilala natin ang ating Diyos, tayo ay naging tagapaglingkod niya, di po ba? Sumusunod tayo sa mga salita niya at ito ay kumikilos. Kaya sa mga sister kong minamahal, nais po natin ipatotoo, maliit man o malaki, ipatotoo natin, lalo na po sa baguhan natin para magka-inspire po siya kung bakit tayo nananatili dito. Meron po ba? Meron po? Mga sister, meron? Maliit man o malaki? Anyone? Okay, kung wala naman po magpapatotoo sa araw na ito, meron po ba? Palakpakan natin ang ating sister. Amen. Glory to God. Gusto ko lang pong ibalik ang taos-pusong papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil yung pinapaaral ko po ay nasama po siya sa kanilang klase. Kaya ang hinihingiling ko kay Lord noon na give her more knowledge and wisdom talaga. Yung faith. Answered prayer po ako doon. Kaya glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. Yes, tunay nga napakabuti ng ating Diyos. Kung tayo ay nakikinig sa Kanya, hindi lang tayo pagpapalain, bagkus ang ating mga mahal sa buhay din. Amen po ba? Meron po ba? Meron po ba? Hanggat may time po. Meron pa bang time? Mag-share na po tayo mga sister. Maliit man o malaki, kahit anong kagalingan, katagumpayan. Okay, si Sister Grace, palakpakan natin ang ating kapatid. Pinagpalang hapon po sa atin lahat. Nais ko lang po i-share ang kabutihan ng ating Diyos dahil kakauwi ko lang po. Ay dumating na po naman na yung bagong ticket ko para December po. Kahit po na mahal ay may nag-provide po. Talagang God is good all the time. No? God is provider. Kahit na hindi ko man po kasi sa akin lang ayoko sana umuwi gawa ng talagang gahol na gahol ako sa pera. But God is good dahil sabi sa akin, hayaan mo lang yung pera, ako na bahala sa allowance mo at saka sa ticket mo. Kaya nandyan na po ang ticket. Salamat sa Lord, salamat sa banal na Espiritu na laging gumagabay sa ating lahat. At pinasasalamatan ko rin po dahil nasa gitna na po ako. Ay, salamat sa Panginoon at na tagumpayan po ang training. Salamat po. So God be the glory. Tunay nga napakabuti ng ating Diyos. Tamang, ang oras niya ay siya lang magbibigay kung kailan tayo mo. Magsitayo na po tayo at ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid na si Brother Hernani Gonzalez, Elder Disciple. Pangungunahan naman po tayo sa panalangin ni Sister Esteleta at sa panambahan naman po, pangungunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Opurihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong katapatan, sa pag-ibig mo na patuloy pinadaradama sa bawat isa. Yes, Lord God, ikaw ang Diyos noon ngayon at magpakailanman, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na maunawain, ang Diyos na dakila at tapat, O Lord God. Minsan pa, naririto po ang iyong mga lingkod. Ikaw ay may sabi sa iyong banal na salita. Saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong dakilang pangalan, ay naroroon ka sa kalagitnaan. Kaya we claim, O God, na kasama ka namin sa mga oras na ito. Yes, Lord, bago pa man ang lahat, pakalinisin mo pong kaming ganap na yung banal na dugo magmula ulo hanggang talampakan. Nang sa ganun, O Diyos, karapat dapat po kami sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito. Pakalinisin mo po kaming ganap ng iyong banal na dugo. Maraming salamat, O Diyos, minsan pa sa kapatawaran at sa kalinisan. Yes, O Lord God, cover us with your most precious blood from head to foot. Nang sa ganun, O Diyos, hindi po makapenetrate ang manggawa ng masamang espiritu sa aming mga buhay. Yes, Lord, tunay na napakabuti mo, O Diyos. Patuloy po namin dinudulog ang araw na ito. Higit sa lahat, O Diyos, ang mabuting balita na aming pagsasalu-saluhan sa mga oras na ito. Ang aming kapatid na iyong sinugo sa karamihan upang maghayag ng iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang kanyang buhay.
balutin mo po siya ng iyong kapangyarihan. At loobin mo na, O Diyos, ng lahat ng mumutawi sa kanyang mga bibig ay ayon lamang sa iyong banal na kalooban. At aming matanggap at maisabuhay namin ito, O Diyos, sa araw-araw. Yes, O Lord God, dahil wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Wala kaming magagawa sa sarili naming mga karunungan, kami mananangan. Bagkos, O Diyos, ikaw ang may sabi, tumawag ka lang, kumatok ka lang, ikaw ay pagbubuksan. At ang lahat ng iyong hinihiling ay, ang aming hinihiling, O Diyos, ay iyong ipagkaloob. Kaya we claim, O God, na magmula ngayon hanggang sa matapos, O Diyos, ang banal na gawain, ay tagumpay na po ito ayon sa iyong kalooban. For the glory of your name, O God, ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, kasama ng Espiritong Banal, na siyang nagahari magmula pa noon, ngayon magpasa walang hanggan. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos. Amen. Smile naman po kayo. Smile para happy po tayong lahat. Amen? Amen. Amen. Sige po, ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa pagpupuri sa ating Diyos. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay at ating pong damhin ang presensya ng ating banal na Espiritu. Yes, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, come please, afresh on us. Oh, hallelujah. Purihin po natin ang malakas na malakas ang ating Yahweh El Shaddai. Amen. 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 Sige po, handa na po ba kayo? Amen. Na sumayaw, umindak, Amen. magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. And kung gano'n, halina tayo dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Sige po, Workers. asa na po sila ba? Ang pag-ibig lang hindi nagbabago dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago dahil sa Kanya tayo'y naligtas.
tayo ng Diyos. Amen. Amen. Grabe po talaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Ayon sa Lucas 23:24. Mahal na mahal ka nitong walang hanggan na Diyos at pinadala niya si Jesucristo, ang tanging anak niya, para mamatay sa krus, para mapatawad ang iyong mga kasalanan. Amen? Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. O, purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa iyong kabutihan. Purihin ka sa iyong katapatan. Tunay nga po, O Diyos, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Kaya po, O Lord, nararapat lamang po, O Lord, na ibalik namin sa iyo ng pasasalamat at taus-pusong papuri, O Lord God. Ang lahat po ng iyong pagmamahal sa amin, ang iyong patuloy na pagliligtas sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah, hallelujah. Kaya naman po, kami ay narito, O Lord God. Yes, O God. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay at danhin po natin ang awitin pong ito at ating pong ihandog sa ating Diyos. Amen? Oh, yes, O Lord. We praise you, O Lord. Narito ako sa banal mong tahanan, lumalapit at sumasamo sa'yo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Sige po tayo pong lahat. Narito ako. Narito ako sa banal mong tahanan, lumalapit at sumasamo sa'yo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, magharing ka sa akin. Sige po, minsan pa po, narito ako sa banal mong tahanan. Narito ako sa banal mong tahanan,
maghari ka, magpakailanman. Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Panginoon, maghari ka sa akin. Panginoon, maghari ka sa akin.
people could not See what Messiah ought to be, though your words would take a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. by the Power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkampan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkampan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Hallelujah. Shaddai. Tayo manalangin sa Diyos sa mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin sa buong isang linggo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Yahweh El Shaddai, Monday group nagkakatipon upang ikaw ay kanilang pakinggan ang iyong mga salita. Pagpalain mo ang iyong lingkod na mindaluyan ng iyong mga mensahe. Pagpalain mo rin ang kanila pong mga puso sa pakikinig ng iyong mga salita. I-bless mo rin, Lord, ang mga kapatid namin na walang time upang umatin sa gawain pero nanonood sila sa Facebook, sa YouTube. Sila rin po ay inyong pagpalain. Sa iyo namin hinahabilin ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Si Kristo Ay narito na, ating lakas at pag-asa. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon, diriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, Itan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon.
lakas at pag-asa naririto sa tiyo, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirapan at Ginhawa, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Ang lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Sabihin niyo, hallelujah! Hallelujah! God is good All the time. all the time. God is good. Amen. So, brothers and sisters, batiin niyo ang katabi niyo, how are you? Kind. Ang ganda-ganda mo. Thank you. Okay na. So, ngayon, Lunes naman. No? Tungto ako kagabi, sabi ko, kasi pag Sabado-Linggo, grabe ang kwan yun, trabaho sa saikong lahat. Akala ko, ay nanaginip ako na meron akong kwan. Sabi ko, malapit na nagising ako tanghali, tapos di pa ako nakagawa ng topic. No? Pero nakahanda lagi yan. Ang topic po natin ngayon ay ganito. Put more in the offering box than all the others. Yan po yung kaloob ng babaeng balo. Doon tayo kumuha ng aralin, no? Sa the widow offering. In the book of Mark chapter 12 verse 41 up to verse 44. Ganito ang sinasabi, as Jesus sat near the temple treasury, he watched the people as they drop in their money. Many rich men drop in a lot of money. Then a poor widow came along and dropped in 2 little copper coins worth about a penny. He called his disciple together and said to them, I tell you that this poor widow put more in the offering box than all the others. Yan ang ating topic ngayon. For the others put in what they had to spare of their riches. But she, for the poor as she is put in all, she gave all she had to live on. Sabi niya, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayaman
ang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang at hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ito po ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Taas ang kamay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alay ko sa'yo, ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao at ibalik ang tao at ibalik ang tao sa piling mo. Amen. Palapakan natin si Lord. Okay, magsipo po tayo. At maganda itong ating pagninilayan ngayon. No? Alam niyo ba sa Old Testament, si Elijah, doon po siya sa babaeng balo sa Repta. Ang istorya noon, sabi ni Elijah, "Oh, may pagkain ba kayo dyan? May harina, may tinapay." Sabi ng babaeng balo, "Wala na po, Ginoo. Ito, pag kinain namin ito ng anak ko, kahuli-hulihan na lang ito. No? Hintayin na lang namin yung aming kamatayan."
Yung babae sa Sarepta, yung istorya. Alam mo, sabi ng lingkod ng Diyos, lutuin mo yan, ipakain mo sa akin. At siksik-liglig, nag-uumapaw yung arena mo at saka langis. Sabi ng babaeng balo, naniniwala po kami na kayo'y sugo ng Diyos at lingkod ng Diyos. Mapangyayari ninyo ang mga bagay na imposible magiging posible. Kung naniniwala ka. Alam ba sabi ng babae, yun na, niluto na namin. Tinaktak na nga namin, nakatuwad na yung lalagyan ng arena. sabi ni Elijah, huwag mong patuwarin. Hayaan mo lang dyan nakabukas. Alam nyo, habang kumakain si Elijah, nakatingin yung mag-ina, yung balo, kaya huwag niyong apihin yung balo, ha? Sabi ng isa, paano yung balong buhay? Kasama na yun. Kasama na yan. Kasi inapi yan, inapi. Dami mga single mom ngayon umiiyak. Pinabayaan ng mga lalaking irresponsable. Okay. Alam mo ang nangyari? Pagkatapos lang kumain, naniniwala kasi yung babaeng balo, tsaka yung kanyang anak, no? Sabi ni Elijah, sige, magluto na kayong dalawa. Alam naman ng babaeng yon ng balo na ubos na huling patak na lang ng harina at saka pagdating niya doon sa lalagyan ng harina, punong-puno na. Pati yung tawag noon, yung lagyan ng langis, panluto. Olive oil. Olive oil kasi ang uso nung una Puno. Paano nangyari yun? Kasi may pangako si Lord sa mga lingkod niya, yung mga lingkod ko, isang basong tubig lang na malamig na ibigay ninyo, tiyak gagantimpalaan ko kayo. Amen? Kaya huwag kayo magbigay ng Coke o orange o ibang kuwan kasi nakaspecify doon, isang basong tubig lang na malamig. Kaya pag may nakalok sa akin, Brad, inom ka muna ng soft drinks. Sabi ko, wala kang pagpapala. Bakit? Sabi nila, isang basong tubig na malamig lang Wag nating, alam mo ba kung sino si Elijah? Siya yung propeta na hindi namatay. Sinundo ng karwaheng ginto at inakyat sa langit na buhay. Tingnan mo si Elijah. Pinatay na ni Jezebel lahat ng propeta, siya lang natira. Kaya tago ng tago si Elijah. Natuyo na yung... Kasi kung mabasa po niyo ang istorya niyan, 3.5 years, hindi umulan. Pinom-inom. Takot, grabe. Tuyo na yung mga ilog, lahat, wala na talagang mapuntahan. Yung babaeng balo nga, sabi niya, huli na namin ito, mamamatay na kami, hintayin na namin kabatayan namin. Pero lagi ang Diyos, God will make a way. Amen po ba? Yun. Okay. Ngayon, itong babaeng balo, naroon siya sa naghandog. No? Lahat naman, tulad yung kanina, naghandog kayo. No? Minsan, ang daming pera sa wallet, pinipili mo $10, $20. No? Ngayon, itong babaeng balong ito, yung dalawang kusing, kahuli-hulihan na. Wala na. No? Ibinigay niya doon sa offering box. No? Alam mo ang Diyos, nakikita niya kasi diyan sa offering, doon sinusukat ng Panginoon kung
hanggang saan ka, kung ikaw ba ay mahal na mahal mong pampera, pati yung tithes, yung ikapo na 10%, susukatin ka ng Diyos dun eh. Iba po yung offering handog kaysa yung 10% na sinasabi sa Malakias 10, 3:10. No? Ngayon, dito po, pag nilayan na natin to, no? Sabi dito, ang topic po natin, put more in the offering box than all the others. Sabi ni Lord, tingnan nyo, halika dito. Sabi ng Panginoon sa kayo mga halika yun. Tingnan nyo nga yan. Yung babaeng balo na yon, wala na siyang inaasahan. Siguro kung pamasahe, wala nang pamasahe yun eh. Kasi nakalagay doon, penny. Penny. Ang ibig sabihin ng copper, alam mo ba, na meron isang penny na nagkakahalaga ng yung nabasa ko, 1944, 1 cent, isang centavos, na Abraham Lincoln. Ang halaga niya, $1 million. Pero, saan mo hanapin yan? Ay wala pang gera. Oh. Kaya ang tawag doon sa mga collectors, alam mo yung mga collector? Sila ni Bill Gates, collectors yan. Sila ni Elon Musk, ni Trump, yung mga multi-trillionaire, billionaire, mga collectors po yan ng mga old. No? Oh. Kaya pati mga tiguang, maganda rin i-koleksyonin yung mga matatanda na. Alam mo, yung lola ko, mahigit 100 na matay, ayaw pang mamatay-matay. Bakit? Sabi niya, umalis ako doon, 75 na si lola. 42 years na ako din nakauwi. Bilangin mo nga yan. Sabi niya sa kapatid ko, ay nako, pakisabi na lang kay Hanan, pagod na ako, gusto ko nang mamatay. O, alam mo ang mga matatanda sa probinsya, alam nila kung kailan sila mamatay. Sabi matatanda, oy, iloto niyo yung paborito ko, mamamatay na ako. Ianda niyo yung higaan ko. No? Sa probinsya, walang balsamo. Parang Muslim. Pag namatay ngayon, bukas, kailangan ilibing yan. O, alam ba, namatay ngayong oras ito, mayroong kampana, klang, klang, klang. Sabi ng mga tao, may patay. O, mayroong nagdadala ng plywood, mayroong nagdadala ng martilyo, mayroong nagdadala ng kahoy, mayroong nagdadala ng pako. Maniwala ka. Wala pang isang oras, buo na yung kabaong. O, ano sasabihin ng matatanda? O, ihanda na. Bukas, madaling araw, dadalhin na natin sa huling hantungan. Ang tawag sa amin, huling hantungan eh. At saka bawal yung umiyak. Iyakan mo, katanda-tanda na yan, iyakan mo pa. Ang sabi doon, kuha na yan, sobra na yan. Si Brother Mike, nung mamatay yung kapatid niya sa London, tatay ni Tess, sabi, jogging ako, Brother Mike, sabi, ilang taon na ba si Brother Rod? Nag-jogging kami. Sir, mag-80 na yan eh. Sabi, pwede na. Pwede na. Hindi kasi pag may ganun kang edad, pag 60 pataas, ay bonus na siya ni Lord yan. Kasi ang cycle ng buhay, 60 lang. Pag sumubra ka sa 60, biyaya na siya ni Lord yun. Amen po ba? O yan. Kaya ako, sa October 62 na ako, gusto ko mga 105. Amen? Tignan mo si Indrili, 102 na. Malakas pa. National Security Advisor pa ni Bongbong.
Ha? Alam mo ba, 1,000,000 na ngayon ang pabuya sa 100 taon na ang tanong, makakarating ka kaya doon sa 100? Amen? Okay. So, number 1, what is the meaning of sa ating kanyang giving? No? Sabi dito, in this text, Jesus says people who give gift. Give gift. Pag sinabing nagbigay ka ng regalo, galing sa puso mo. Dapat yung regalo, tinatanong mo doon sa niregalo, ano mo talaga gusto mo. Sabi ng isa, Seiko watch. Binigyan mo ng tisoy. At binigyan ng mumurahing kwan. Relo. Matutuwa kaya yung binigyan mo? Hindi matutuwa yun. No? Halimbawa, alamin mo kasi yung gustong-gusto ng binibigyan mo ng gift. Na? Hindi yung bili ka lang ng bili kung anong bagay na hindi naman niya gusto ang binigyan mo. Amen? Kasi mas maganda na lang na pera na lang ibigay mo. Siya na lang bumili. Amen? O yun. Ngayon, sabi dito, Jesus is people who give gift out of their abundance to support an economic system as a widow who give copper coins out of her poverty. To the same system, Jesus concludes, tingnan nyo, Jesus concludes that the poor widow contributes more than the rich people to the system. No? Ang pagbibigay, wala po yan sa laki. Pero ang pagbibigay, dapat ibigay mo yung the best sa Panginoon, yung masaktan ka. Amen? Ano yung masaktan? Kahuli-hulihan mo ng pera, binigay mo pa sa gawain ng Panginoon. Then, pag nangyari yan, magbilang ka lang ng 7 araw, tatanggap ka ng miracle. Tatanggap ka ng blessing galing sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi po nalaman ng iba yan eh. No? Alam mo, dyan sa Ambil, marami akong nakausap dyan eh. Sabi na isang sister, gusto ko sana magmerienda, Brother Bay. Kaya lang, mamaya, maglalakad na ako pa uwi kasi yung pamasahe ko papunta rito, sabi ko, nagpaparinig yata ito sa akin eh. Hindi sa pagyayabang. Pag uwian na ng gawain, sa traffic kasi ako naman ang kwando sa Marshall. Brother Bay, naghahanap sa iyo. Sabi ko, alam ko na yan. Hihingi ng pamasahe pa uwi. Bakit? 42 years ko na ginagawa yun. Pag nandyan ako, pag may naghanap sa akin, sigurado yan. Brother, kulang yung pera ko, pamasahe. Bakit? Uwi pa ko sa Antipolo. 15 na lang yung pera ko. Sabi ko, magkaano yung pamasahe mo? 50, pwede na. O ito, magmerinda ka muna, bago ka umuwi, ito 100. Pag humingi ka, pag may gihi siya tulong, higit pa doon sa hiningi niya, yung ibigay mo. Amen po ba? Pag natuwa yon, magdadasal yan sa gabi, Panginoon, pagpalain mo po si Brother Bay. Tingnan mo, nakalimutan kong magdasal. May nagdadasal sa akin. Yon ang kabutihan ng Diyos. Pag magawa ka ng mabuti sa iyong kapwa,
alalahanin niya yan. Tingnan mo yung mga taong loving and kindness, pag namatay, daming umiiyak. Sabi, Panginoon, bakit siya pa? Ang dami naman dyan dapat mamatay. Bakit siya pa, Lord? Amen? Pero pag ikay walang hiya at balasubas, hindi matulungin, tapos nilalait mo pa yung, hindi ka na nga tumulong, pinagagalitan mo pa yung tao. Ayun nyo kasi magtrabaho eh. Ako galit na galit sa mga taong gano'n na humingi na nga ng tulong, tapos pagalitan mo na, hindi ka naman tumulong. Sinaktan mo pa ang damdamin niya. Pag namatay ka, sasabihin ng tao, buti nga namatay yan, walang hiya yan, walang hiya. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Yan ang realidad ng buhay. Amen po ba? Kaya kung anong itinanim mo, iyon ang iyong aanihin. Okay, number two, what is the offering that pleases to God? Ano yung offering na kinalulugdan ng Panginoon at malugod sa iyo ang Diyos? Tulad ng ginawa ng balo. No? Kaya nga yung mga mayaman na naglimos doon, sabi ni Jesus, sobra lang yung binigay nila sa kanilang pera, marami pa silang pera. Itong babaeng dukha, ito, balo pa. Iniwan ng asawa. Hindi nga alam ng balo nito kung may kakainin pa sila ng anak nila pag-uwi, no? Pag sinabing balo, may anak yun. Bihira lang balo na walang anak. Okay. Ano yon? What is the offering that pleases to God? Ito. It is not the sacrifice itself that pleases God, but the position of surrender and trust we demonstrate that pleases Him. Prayer. Ito. May dasal dito eh. Taas yung kamay nito. Tamas yung kamay nito. I-demonstrate natin. Taas ang kamay. Sumunod kayo sa panalangin daw. Trust, we demonstrate that pleases to God. Prayer. Ito ang prayer mo ha. Heavenly Father, help me to give sacrificially, not just out of the abundance of what I have. If there is anything I am withholding from you, help to surrender it today. Tingnan niyo, parang ang dasal nito, Ama na sa langit, tulungan mo ako. Not just out of my abundance in what I have. Hindi sa sobra-sobra yung pera mo. Ang inihingi mong tulong, ano yon? Makatulong ka rin sa marami. You are the extension of the hands of God. No? Yung kamay ni Lord, ang tawag doon sa mga taong giver ay kamay na pinagpala. Habang nagbibigay yung kanan, may dumarating sa kaliwa. Habang patuloy ka na nagbibigay, hindi ka mauubusan dahil ang Diyos na pinakamayaman sa lahat, nagbubuhos sa iyo ng biyaya at mga pagpapala. Amen? Amen po ba? Amen. Pero kailangan dyan, isurrender mo yung kakuriputan mo. Pangalawa, isurrender mo yung pagkamakasarili mo. Lahat ng bagay pag sinurrender mo sa Panginoon, maluwag, magaan ang blessing na dumarating sa iyong buhay. Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Woo! Ay, nako. Ang sarap yung tulad ng sa Facebook ngayon.
Kaya nga sa Sweden, meron akong grupo doon, ng grupo ng mga Bisayag dako. Pag nagtok ako sa Ambel, tatawag na yun sa mga Pilipino, uy, ana na, si Brother Bay ang magtok ngayon. Ready na ang inyong mga cellphone. Kasi mayroong kwan doon, tinatawag silang grupo, ano tawag doon? GC, no? Oh. Isipin mo sabay-sabay sila makinig, mahigit mga 70, abot 100 yung grupo ng mga Bisayag dako. Maayong gabi kanyang tanan diya sa Sweden. Sus, Ginoo ko, tuwa rin ng mga taga-Sweden. Filipino community yon. Aba, pag uwi nila, anniversary no, nagulat ako. Brother Bay, this is Bali shoes. Wow! Sipin mo, Bali wala, Bali shoes. Gaano kamahal yung Bali shoes sa Europe? Alam mo sabi nila, tuwing kami nakikinig ng mga Bisaya doon, yung kasayahan, kaligayahan naming naramdaman ay hindi namin kayang bayaran ng salapi. Amen po ba? Tapos sabi niya, Brother Bay, pag mayroong okasyon dito sa Sweden, ang nire-request namin lagi si Blackjack. Si Blackjack? Aba, sobrang mahal yun. Yung kwan doon, sabi niya, sumabay ka na lang kay Blackjack. Namatay na rin si Blackjack eh. Yung negro na ang nanay niya, kwan, mga ita, no? Ha? So, yung mga taong yon, hindi ko naman kilala yon. Mayroon pa ako sa London. Londene, Londoon. London. Kasi may grupo ako sa Singapore, 3 years ako sa Singapore, grupo ng mga architect, grupo ng mga nurse, grupo ng mga caregiver, nandoon sila ngayon sa Scotland, sa iba't ibang parte ng London. Kaya yung kinukwento ko sa inyo, marami pong pinamanahan doon ng mga Pilipina caregiver. Kasi ang mga puti, mga British na mayayaman, 18 years pa lang yung kanilang anak, binibigay na ang mana. Ay, problema nila, pag tumanda sila, hindi na bumabalik yung mga anak nila. Para bagay yung pusa lang sila. Ngayon saan sila? Doon sa ospital ni Queen Elizabeth sa home for the aged, mga tiguang ba? Pero yung nalagaan mo doon, mga mayayamang angkan. Kaya pag sinabihan ka ng amo mo, if I die, I will give you a big surprise to you. Paniwalaan mo pag puti ang nagsabi. Kasi yung mga puti, uhaw sila sa pagmamahal ng kanilang anak. Kasi iniiwan lang sila ng kanilang pamilya. Hindi katulad sa Pilipina na hanggang sa dulo na wala, hanggang kamatayan nandun pa rin. Amen? Yung pagmamahal na ang mga Pilipina kasi mapagmahal higit pa sa magulang nila, yung kanilang among tiguang matanda. Kasi pagpunta ka naman sa Europe, hindi naman bata alagaan mo, mga matatanda. Yung mga mild stroke, yung mga nakangiwi na, kung sa train pa, naghihintay na lang sila sasakay ng train papunta sa kabilang buhay. Okay. So, yan po. Number 3. Why does God wants us to give offering? Mayaman ang Diyos, bakit kailangan pa natin gawin ito? Sabi dito, God wants our treasure and worth to be with those things that can never be destroyed or taken from us, namely Himself and the people He has put in our lives. No? Sipin mo, sinabi dito, tunay na kayamanan,
Ah, treasure. Ang treasure pala, hindi lang yung ginto. No? Ang tunay na kayamanan pala, mga kapatid ko sa Panginoon, yung kayamanang spiritual, sabi ko nga, yung mapasaya mo ang Diyos. Ha? Ano ba yung binibigay mo? Akala mo ba ang Diyos hindi nakatingin sa iyo? Ang Diyos hindi natutulog? Ang Diyos hindi bingi? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Amen? So sabi dito, God wants our treasure, kayamanan natin, in worth to be with those things that can never be destroyed. Never be destroyed. Yung kayamanan na yan and taken from us, namely Himself and the people He has put in our lives. Put in our lives. No? What are the three offering to Jesus? Tatlo to. Tandaan nyo. The three gifts had a spiritual meaning. Number one, gold. Gold as a symbol of kingship. Yung tatlong mago, ang dala po nilang offering kay Jesus, gold. Number two, yung pong insenso. Kamangyan, di ba? Mabango yun? Yun. A symbol of yung pong pagka-Diyos ni Jesus. And pangalawa, yung pong mera. Ano yung mera? Kamangyan. At saka yung isa, pabango. Yung tatlong offering na yon ng tatlong mago, kasi naniniwala sila na si Jesus hindi po tao. Si Jesus ay Diyos. Iyan ang patunay sa doctrine ng Catholic Church na si Kristo ay Diyos. Bakit? Nung napuntahan ko sa Bethlehem, pumasok ka sa simbahan ng Bethlehem, sa Nativity Church, kung saan sinilang si Jesus Christ, ay may kuweba doon. At nandoon ang mga tinirahan na mga hayop kasama si Jesus. Pati yung pangkain, kasi winter yun eh. So yung mga pagkain ng mga hayop, yung nandoon pa rin ngayon, yung mga yung mga damo na tuyong-tuyo. Tapos sinabi sa akin ni Brother Bay, dito isinilang si Jesus. Umupo ako doon. Sabi ko, thank you Lord. Actual yan, brad. Dito sinilang si Jesus. Pagkatapos sinilang si Jesus, may papag doon ganito bato. Isinalin si Jesus doon para hindi maapakan ng mga mga hayop. Dito. So sabi ko, kaya nga itong singsing ko, doon ko nabili ito sa Bethlehem. Yan, mga black diamond at saka may cross. Sabi nga ni Sister Cindy, uy, cross pala yung singsing mo. Yan ang remembrance ko. Sabi ni Father, alika, ginto yung kuwan yan, may diamond yan, Brother Bay. Ako ang haharap doon sa nagtitinda para yung pinaka-the best bigay sa iyo. Sinabi ko, magkano pera mo dyan? Itudo ko na to. No? Kaya, napupunan ninyo, ito tinatago ko to pagkatapos ko sa bahay. Kasi sinusuot ko ito pag ako'y
to God. Ano mangyayari sa iyo kung nagbibigay ka ng offering sa Panginoon? Okay, the truth of God, tithes and offering is that we bring ourselves to closer to Him. O, tingnan mo. Gusto maging close kayo ni Lord? Gawin mo yung sinasabi niya. Number 1, we bring closer to Him. We give. Jesus says, Mateo 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Di ba sabi ni Lord, kung saan ang inyong kayamanan, nandun ang puso ninyo. Kaya wag mo masyadong pakaibigin yung dollar. Huwag ka mag-alala, kalimutan mo yung long service, higit pa sa long service, bibigay siya ni Lord pag-uwi mo. Amen? Amen? Okay. Giving tithes and offering put our love for God before our worldly wealth, ensure that our heart is always with Him. Ayun. Pag nagbigay ka ng offering, put our love for God. Punuin mo ng pag-ibig. Lord, binibigay ko to sa iyo kasi mahal kita. Amen po ba? Amen! Dito na tayo sa pagtatapos. What are the benefits of giving offering to God? The 7 benefits of giving to God. Number 1, giving makes us more like God. Mga kuripot, hindi yan nagustuhan ni Lord. Giving makes us more like God. Number 2, giving draw us closer to God. Nagiging malapit ka sa Panginoon pag ikaw nagbibigay sa Kanya. Lord, all blessing, pera, lahat, katanyagan, lahat ng bagay na ito na hawak ko, galing ito sa iyo. And number 3, giving is the antidote. Antidote to materialism. Kasi may mga taong sa kakuriputan, puro material lang yung titingnan. Tingnan mo si Sakeo. Nung makilala si Jesus, dati materialistic siya. Sabi ni Sakeo, Panginoon, may daya ko, bibigay ko na yan. 3 ibayo. Pag may natira, ibigay ko pa rin yan sa mga dukha. Tingnan mo. Nung makilala ni Sakeo si Jesus, nawala yung kanyang paging materialismo. Amen po ba? Amen! Yan, antidote. Antidote, yung kwan po, pag may COVID ka, yung in-inject sa atin, antidote yon. Amen po ba? Para hindi ka mamatay. Okay? Pangontra sa virus. Okay, number 4, giving strengthen our faith. Ito nagbibigay ng para lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Number 5, giving is an investment for eternity. Urabasikiralabakada. Yung binigay mo sa Panginoon, iyan ang investment mo sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, ang dami mo ng investment. Amen. Amen po ba? Amen. Giving is an investment for eternity. Then number 6, giving blesses us in return. Walang taong nagbigay sa gawain ng Panginoon na hindi binalik niya ng siksik, liglig at umaapaw. Amen! Number 7, benefits. Number 7, benefits of giving, offering to God. Ito ang maganda. Giving make you happy. Simula ngayon, hindi ka na malulungkot. Give your time to the Lord. Give your tithes to the Lord. Give your offering to the Lord.
lahat ng binigay mo, magiging happy ka sa buhay mo. Amen? Amen. O, ano pag ginawa nyo? Magsitayo na kayo. Yon. Alam mo, ganado rin ako mag-talk dito sa ibaba. Kasi marami akong suporta. Yan sa likod ko, mga santo yan. Mga katrupa ko. Yan o. Isipin mo, mayroon akong spiritual support. Ha? Ay lahat ng mga santo na yan, may mga history yan sa Bible. Ambot sa inyo. Taas ang kamay. Diba? Giving makes you happy. Simula ngayon, huwag ka nang malungkot, ha? Pag medyo malungkot ka, mag-isa ka, sampalin mo yung mukha mo. Matuwa ka! Huwag ka malungkot, ha? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Every moment I'm away, Lord, have your way in me. Hallelujah. Hallelujah. So, Lord, ang desire ng aming puso, mabigyan ka ng kaluguran, maging happy ka sa amin, Lord. Ang desire ng aming puso, mapaglingkuran ka namin ng buong katapatan. Sa iyo namin ibinabalik ang mga blessing na binigay mo sa amin. Ang kalusugan, because health is wealth. Pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid namin ito, simula sa aming mga manunugtog, sa mga choir, sa mga laging dumadalo sa iyong gawain tuwing araw ng Lunes. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buong linggong ito. Sa iyo ang lahat ng papulit pasalamat. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Yung nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang
Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko, ibang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you next Monday. See you tomorrow dito pa rin sa Lower Hall.